Ferdinand Magellan, isa sa pinakakilalang tao sa kasaysayan, ang sinasabing nakadiskubri ng mahigit sa 7,000 kapuluan at nagtala ng pinakamahabang paglalayag at naging garbo ng Espanya. Sino si Magellan at ano ang kanyang kwento? Alright, welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan ng kanyang buhay. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Nagsimula ang kwento noong mga taong 1480 nang siya ay isilang sa bayan ng Sabrosa, Portugal mula sa mag-asawang sina Roe de Magalhaes at Alda de Mesquita. Kasama ang kanyang 6 na mga kapatid, isinilang si Magellan sa hindi gaanong kilalang angkan sa Portugal, ngunit hindi rin naman sila mahirap, nasa middle class ang kanilang estado. Katunayan kilala ang kanyang ama sa larangan ng politika. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang mga magulang, siya ay naging isang pahe o vice ni Reyna Leonor sa korteng makahari ng Portugal dahil sa kanyang angkan. Si Ferdinand Magellan, na kilala rin bilang Fernão de Magalhaes sa wikang Portuges, ay isang kilalang Portuges na eksplorador at nagtala ng kauna-unahang paglalayag sa kasaysayan ng buong mundo. Siya ang kauna-unahang taong naglayag mula sa kanluraning ruta patungong Asya, ang unang Europeyong nagnanais matawid ang pinakamalawak na bahagi ng karagatan, ang Pacific Ocean. Bagaman hindi po mabur sa kanya ang swerte sa ekspedisyon, matapos mapatay ng mabagsik na dato sa Pilipinas, siya pa rin ang nabigyan ng parangal bilang makasaysayang tao sa Europa na nagbukas ng hindi pa nadidiskubring mga ruta. Noong Marso 1, taong 1505, sa edad na 25, nagpatala si Magellan sa isang armada ng 22 barko na ipinadala sa host na si Francisco de Almeida bilang unang viceroy ng Portuguese India. Bagamat hindi lumitaw ang kanyang pangalan sa mga listahan, nanatili pa rin siya doon ng 8 taon sa Goa, sa Cochin at sa Quilon, kung saan nasangkot siya sa ilang mga labanan, kabilang ang labanan sa Cananor noong 1506 kung saan nagtamo siya ng sugat. At noong 1509, naglayag si Magellan kasama ang kanyang kaibigan na si Francisco Sirao sa unang imbahadang Portuges patungong Malacca sa ilalim ng pamumuno ni Diogo Lopes de Sequeira na isang Portuguese Indian governor. Ito sana ang kauna-unahang paglalayag na kanilang ginawa. Kaso pagkatapos ng dumating sa Malacca noong September, ang ekspedisyon ay nabiktima sa isang sabuatan na nagwakas sa pag-urong nito. Noong 1511, sa ilalim ng bagong gobernador na si Alfonso de Albuquerque, si Magellan at si Sirao ay nagsagawa ng pananakop sa Malacca. Pagkatapos ng pananakop, siya ay nahiwalay ng landas. Si Magellan ay itinaas sa kumpanya ng isang Malay at naging alalay niya si Enrique ng Malacca, isang Malay na nakasama niya sa kanyang paglalayag patungong Spice Island. At sa sumunod na taon, siya ay bumalik sa Portugal. Ngunit ang kanyang kaibigan na si Sirao ay umalis na pala sa unang ekspedisyong ipinadala ng hari ng Portugal upang hanapin ang mga kapuluan ng mga pangpalasa. Nang maglaon, si Magellan ay nakapag-asawa ng isang babaeng taga-Asya mula sa Ambuena at naging tagapayo ng Sultan of Ternate sa bayan Sirola. Ang mga sulat na kanyang natatanggap ang nagbigay alam sa kanya tungkol sa mga teritoryo na lumilikha ng mga pampalasa. Ngunit umalis siya sa kanyang panunungkulan doon. Pagkatapos niyang umalis ng walang pahintulot, si Magellan ay nawalang pabor sa kanyang paglilingkod sa Maluku. Inakusahan rin siya ng iligal na pangangalakal sa mga Moro. Ang mga akusasyong ito ay napatunayang hindi totoo. Ngunit wala ng mga karagdagang alok ng trabaho kay Magellan. At noong 1515, nakatanggap siya ng isang alok bilang isang tauhan sa isang barkong Portuges, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos magkaroon ng alitan kay Haring Manuel I ng Portugal noong 1517 dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa kanyang mga kahilingan na magkaroon ng suporta sa gagawing ekspedisyon na maabot ang mga kapuluan ng pampalasa mula sa silanganan. Umalis siya at nagtungo sa Espanya, sa Sevilla, Spain. Kanyang kinaibigan si Diogo Barbosa, isang manunulat na Portuges, at nakapag-asawa na naman sa anak na babae nitong si Maria Caldera Beatriz Barbosa bilang ikalawa nitong asawa. Sila ay nagkaroon ng 2 anak na sina Rodrigo de Magalhaes at Carlos de Magalhaes na parehong namatay sa murang edad. Si Maria Caldera ay namatay naman sa Sevilla noong mga 1521 matapos ang isang pamamaslang
habang abala si Magellan sa kanyang mga paglalakbay. Samantala, kanyang inilaan ng kanyang sarili sa pag-aaral ng panibagong ruta patungo sa mga Spice Island. Nagkaroon siya ng kaalaman sa astronomiya, pakikidigma at pangangaso. Bago siya naglunsad ng kanyang sikat na ekspedisyon, si Magellan ay may sapat na karanasan na sa pag-navigate at pag-aaral sa mga eksplorasyon. Itinuturing niya siyang isang veterano sa paglalayag dahil sa mga ekspedisyon na kanyang isinasagawa mula pa sa Africa at India. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sapat na kaalaman tungkol sa mga ruta ng kalakalan. Ang layunin ni Magellan sa kanyang paglalayag ay upang makahanap ng panibagong ruta patungo sa Maluku Islands o kilala din bilang Spice Island na sikat noong panahong iyon dahil sa mga pampalasa at upang mapatunayan na ang mundo ay bilog. At dahil dyan, bumuo siya ng isang solidong plano sa kanyang gagawing mahabang paglalayag. Sa ilalim ng 1494 Treaty of Tordesillas, maayos na hinati ng bansang Portugal at Espanya ang kontrol sa kanilang nasasakupan. Kasama din sa nakontrol ng Portugal ang mga silangang ruta sa Asia paikot sa Africa. Kontrolado din ito ang mga mapagkukunan, kaya naging mahalaga para sa Espanya na makahanap ng isang bagong ruta ng kalakalan sa Asia. Napagtanto ng Espanya na ang lupain ng Amerika ay hindi bahagi ng Asia, ngunit ibang kontinente. Ang planong paglalayag ay hindi naging madali kay Magellan dahil sa napakaraming balakid, kabilang na ang kawalan ng pondo, mga barkong maaaring gamitin, at iba pang mga kagamitan na pwedeng magamit sa paglalayag. Dahil sa kawalan ng suporta mula sa hari ng Portugal na si Manuel I, tumalikod si Magellan sa kanyang sariling bansa at bumaling ang kanyang atensyon sa batang hari ng Espanya na si Charles I. Iminungkahi ni Magellan sa hari na maaaring makarating sa mga Spice Island nang hindi dadaan sa rutang hawak ng Portugal sa pamamagitan ng kanluraning ruta, isang gawaing hindi pa nagagawa. At dito umaasa ang hari ng Espanya na ito na ang magbubunga ng isang komersyal na kapaki-pakinabang na ruta ng kalakalan para sa kanilang bansa. Katunayan, napakaraming manlalayag o eksplorador na nauna pa kay Magellan ang nagtangkang maglayag gamit ang rutang ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtatagumpay. Kaya mahalaga para kay Magellan na makuha ang tiwala ni Haring Charles. Makuha kaya ni Magellan ang kanyang inaasam na suporta mula sa hari ng Espanya.